Nag-iba ang pananaw ko ngayon dahil kay Lee. Pero paano si Luna? I promised her. I shook my head and stared in the ceiling for a moment. I heard my phone ringing, so I stood up and reached the phone and answered it. Without knowing who is the caller. Hello, Han? Miss me? My lips parted and don't know what to say, so I stay quiet for a minute. Yeah. How are you? I heard her giggle and make her voice sweet. No, how are you? Have you forgotten our wedding? It's been 4 months, Calvin, and you're acting like it's nothing. Her tone became hard as rock. I was speechless. I don't know how to respond to her answer. What am I doing now? I'm confused, but I know I still love Luna. Maybe. I'm just happy and enjoying being with Lee. It's infatuation, right? How pathetic am I? I'll call you later. No. Let's meet up at the Hexton Hotel. She ended the call. I breathed heavily, deciding if I should go. I released a big sigh and prepared my things. Selena's POV. It's been 4 months. Lahat ng alaala ay naging masaya at memorable. Kung pwede lang hindi na matapos itong ganito. Kaso hindi eh. Saka doon din naman ako natutulog sa kwarto ni Calvin. Tabi na nga kami eh. Matapos ko maglinis sa bahay, ay naupo ako sa couch. Nakita ko naman si Calvin pababa at nakabihis. Saan kaya siya pupunta? Where are you going? Tanong ko sa kanya. Ayos na siya. I can smell his manly scent that makes him more even hotter. Tumayo ako sa kanya at lumapit. Bigla naman niya ako hinalikan sa noo. I pouted my lips. He didn't bother to answer my question. I'm going. Akmang aalis sa siya nang hilahin ko siya pabalik. He looked at my eyes and his lips formed into a smirk. Naughty hunk husband. Huwag ka mag-isip ng kung ano dyan. Aayusin ko lang ang necktie mo. Napatawa naman siya ng bahagya. Inayos ko yung kurbata niya at pinatalikod, saka siya tinulak palabas ng pinto. Bye! We say bye to each other before closing the door. I took a deep breath. Gosh, I feel like I'm a perfect wife. He looks well pampered than before kasi mas naaalagaan ko siya. Si Calvin. Pumasok na ako sa hotel kung saan gusto makapagkita ni Luna. Na makita ko siya, ay agad ako umupo sa kanyang tabi at patamang siyang tinignan. She crossed her arms and arched her eyebrows to me. I gasped and did not argue with her. I bowed my head and looked at my hand. Do I look like a child who bashed his mother for not doing his assignment? Well, I think so. What happened to you, Calvin? Nakakunot ang noo. Tanong nito sa akin. Really? I'm confused. No. Walang dapat ikagulo yung decision ko. Nabitaw na ako ng salita. The wedding. I asked her. She looks irritated. You want to cut it off? Well, my answer is no. Hinampas niya ang kamay niya sa lamesa at nalulumong uminom ng tubig. No. She released a deep sigh and smiled at me. That's good. I love you, Han. She kissed my cheeks. Dumating na rin ang in-order niyang pagkain. Nagsimula kaming kumain ng masaya. Selena's POV. Magbabago pa kaya ang isip ni Calvin? Okay naman na kami, hindi ba? Natigilan ako sa pag-iisip nang biglang bumukas at pumasok sa pinto si Calvin. Otomatiko akong napangiti at sinalubong siya. Pero walang kagana-gana siyang tumingin sa akin. Why? Is there a problem? Tanong ko sa kanya. He stared at me for a second and take a deep breath. We should stop this treatment, Lee. 3 weeks na lang ikakasal na ako. Nagulat ako nang bigla niya akong sigawan. Ang tagal na mula nang sigawan niya ako. Ngayon na lamang ulit ito nangyari. Hindi ko naman pinipigilan yung pagkapakasal mo, hindi ba? Ang hinihiling ko lang ay maging masaya ako at nasa tabi kita. My tears is starting to fall down.
I don't know how to stop it. It hurts. My heart is damn hurt. Wala na ba akong karapatang sumaya? Pinagbigyan kita, Lee. Pero tama na, dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Inis niyang hinagod ang kanyang buhok at inihilamos ito sa kanyang mukha. Hindi niya alam ang gagawin kasi lagi na lamang siyang namimili at nahinahati ang oras niya sa amin ni Luna. Bakit tuwing namimili siya, ako lagi ang naiiwan? He's choosing Luna over me and it damn hurts like hell. You're being selfish, Lee. Puro kaligayahan mo na lang ay iniisip mo. Nanginginig ang mata kong humarap sa kanya. So all this time, ang tingin niya sa akin ay makasarili. Bakit? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginagawa at pagpapahirap na binibigay niya sa akin noon? Ang pagpapalaya sa kanya. Selfish ba ang tawag doon ngayon? Ngayon lang naman. Ngayon ko lang naman inisip ang sarili kong kaligayahan dahil sa isang iglap lang ay para itong bulang mawawala. Makasarili. Sinasabihan mo ako na makasarili. Bakit? Sino ba sa atin ang napaubaya? Sino ba sa atin ang magiging masaya sa bandang huli? Panay ang tuloy ng luha ko at wala na atang balak tumigil. Ano ba? Hirap na ako. Kaunting pagkakataon lang ang hinihingi ko. Sinusumbatan mo pa ako. Wala na ba talaga akong pag-asang maging masaya? Tinignan ko siya sa matang puno ng hinanakit. Mataman lamang siya nakatingin sa akin, pero iniwan ko na lang siya at tumakyat sa itaas. Calvin's POV. Bakit ba ako nagkakaganito? Mas lalo ko lang pinapahirapan ng sitwasyon. Nahihirapan na din ako, pero dapat hindi mag-iba desisyon ko. Tama lang na si Luna ang piliin ko, dahil mahal ko siya, at wala na makapagpabago pa ng desisyon kong iyon. Selena's POV. Wala na akong pag-asa na mabago ang desisyon ni Calvin. Dahil wala na rin siyang palagi sa bahay at lagi may pinupuntahan. Kung hindi niyo ko iniiwasan, ay umaalis siya ng maaga. Nakakalungkot lang dahil tuloy na niyang ibinigay sa akin ang divorce papers. Flashback. Biglang bumukas ang pinto at niliwan niyon si Calvin at kaagad ko naman siya sinalubong pero umiwas ito. Here's the paper. Inabot niya sa akin yung naka-brown envelope. What's this? Tanong ko sa kanya. My lips parted and I stared at his face. But he always looked away. See for yourself. Dumiretso siya sa couch at naupo doon. Binuksan ko yung brown envelope at kusang tumulo yung luha ko. Nalulumok ko ibinalik ang papel sa envelope at dahan-dahan tumingin kay Calvin. We meet each other gaze. I saw a pain in his eyes. I smirked and looked away. Bigla naman siyang tumayo at lumabas ng bahay. At pinaharurot ang kotse. Wala akong ginawa ng hapon, kundi ang umiyak. End of flashback. Agad akong pumasok sa banyo at ginawa ang aking ritual. Nag-mouthwash ako ng todo-todo at naglagay ng perfume. Saka ako nagsuot ng nighties na kulay red. At sinuot ang aking lacy lace panty at nag-lotion. Nag-apply din ako ng makeup at red lipstick at bahaging inilugay ang aking buhok. Inaayos ko ang kama at naglagay ng mga scented candles with rose petals. 12:00 na ng gabi nang umuwi si Calvin. Marahil ay sinakto niya talagang hindi umuwi sa tamang oras para tulog na ako sa kanyang pag-uwi. Pero ngayon, nakakamali siya. Dahil sinadya ko siyang hintayin. Dahil dito ko nagagawin ang aking one last wish. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Calvin. Bahagya siyang nagulat at napatingin sa akin. Anong gimmick ito, Lee? Kunot noon niyang baling sa akin. Pero tinignan ko lamang siya at lumapit sa kanya. Just give this night to me, please. Niyapos ko ang lieg niya, pero pilit niyang tinatanggal ang kamay ko at pumabaling sa iba. What? Are you out of your mind? Kunot noon niyang tanong. Totally, I'm out of my mind. Please, ito na ang huli. At hindi na muli pa ako magpapakita sa iyo. Sabi ko sa kanya. At nagsimula na rin maglandasan ang aking mga luha. You're giving me your virginity. For what? Kung maghihiwalay din naman tayo. Inis siyang sabi sa akin, pero halatang nagpipigil lang.
Lumuhod ako sa kanyang harapan at nagmakaawa sa kanya. Pilit niya akong tinatayo, pero nagmamatigas talaga ako hindi tumayo. Just grant my last wish, sabi ko sa kanya. Bigla naman siyang tumigil sa kakaangat sa akin at humuko. Okay then, sabi niya, at agad naman akong napangiti. Bigla niya akong iniangat at tinangkin ng aking mga labi. He gave me a deep kiss that makes my body shiver. I wrap my hands around his neck and pull him closer. Maya-maya lang ay nagtagumpay ako matupad ang aking one last wish na hiningi ko sa kanya. Calvin's POV. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Kusang hinanap ng kamay ko ang aking katabi. Pero nung wala akong makapa, ay agad ako napabalikwas ng bangon at hinanap ko siya sa buong bahay. Pero talaga hindi ko siya makita. Muli akong bumalik sa kwarto, pero may isang bagay na nakaagaw ng aking atensyon. Agad ko yung kinuha, yung papel na nasa ibabaw ng cabinet. She signed the divorce papers. Hindi makapaniwalang tanong ko sa sarili, pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Dapat ba ako maging masaya? Pero bakit salungat doon ang nararamdaman ko? Although, naging masama ako sa kanya, ibinigyan niya pa rin sa akin ang kanyang iniingatan. Dinampot ko yung ballpen at akmang pipirmahan na din yung divorce papers. Pero may pumipigil sa loob ko. Kaya tinago ko na lang muna sa drawer. Dapat ko bang hanapin si Lee? I don't know what to do. I dialed Lee's number. The phone is still ringing, but she didn't answer my call. Napahilot naman ako sa sentido ko at ibinuto ang aking cellphone sa kama. Biglang tumunog yung cellphone ko sa pag-aasam na si Lee ang tatawag, pero hindi. Luna. Yes, honey. So how's life? I heard her sweet voice. Hindi ko alam kung ikakatuwa ko ba, pero parang may mali. Hindi niya pa pinipirmahan. Hindi ko rin alam kung bakit. Yun ay lumabas sa bibig ko at sinabi ko kay Luna, gaano ba kadaming negosasyon ang kailangan mong gawin sa asawa mo? I heard her voice become hard. Napakunutoon naman ang aking noo sa kanyang sinabi, I think, kailangan mo muna magpalamig ng ulo at may sarili din akong problema ngayon, Luna. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita at kaagad ko na pinatay ang tawag. Frustrated akong napaupo sa kama at napahilot sa aking sentido. Selena's POV. Hindi pa rin ako makapaniwala na naangkin ako ni Calvin. Katulad din hindi ako makapaniwalang pinirmahan ko yung divorce papers. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ko ngayon. Pumara ako ng taxi at tumiretso ng airport. Matagal-tagal ko din itong pinaghandaan. Noong isang araw lang ay nagpa-reserve na ako ng ticket papuntang Japan. Malungkot ako limingon sa entrance ng airport. Sa pagbabaka sakali, pigilan o puntahan ako ni Calvin. Tama na nga yung ganyang pag-iisip. Paano niyang malalaman na nandito ako? Sinabi mo ba? Sa kaasa ka pa, pupuntahan ka nun. Masaya na sila ni Luna. Sarkas si kunturan sa aking sarili. Daladala ang aking maleta. Ay naupo muna ako sa waiting area at hinintay na tawagin ang flight ko. Japan's flight is now leaving. Narinig ko sinabi sa speaker at tumayo na ako at pumasok sa loob. Pumesto ako sa bandang bintana at muling sumulyap dito. I take a deep breath, then I close my eyes, wondering everything's gonna be alright. Move on na ako. Game over na eh. Mapait akong napangiti at muling ipinikit ang aking mga mata. Pagdating ko na lamang siguro doon, saka ko na lamang sasabihin kay na mami at daddy ang pag-alis ko. Mas mabuti na rin ito dahil alam ko, pipigilan nila ako. Goodbye, Calvin. Always take care of yourself. I love you. Bulong ko sa sarili. At naramdaman ko na rin ang unti-unting pag-angat ng aeroplano hanggang sa lumipad na kami sa himpapawid. Calvin's POV. Desidido na ako, daladala ko na ang divorce papers sa kondo ni Luna. Nakarinig ako ng ungol ng babae. Sumunod naman ay lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, ay boses ni Luna ang naririnig ko.
Hindi kaya, agad kong ibinaksi sa isipan ko ang ginagawang pagtaksil ni Luna. Pero agad ako nang gigil sa nakumpirma ko. So all this time, niloloko lamang niya pala ako. Curse that bitch to death. I did everything para magkasama na kaming dalawa. Pero ito siya ngayon, masayang kasama ang ibang lalaki. Pinihit ko yung doorknob. Napangisi ako ng malaki na malaman ko. Hindi pala sila naglock ng pinto. Dahan-dahan akong pumasok sa loob at tumiretso sa kwarto. Makikita mo mga kalat-kalat na damit sa kung saan-saan. Sinaktan ko si Lee para lang dito. Luna, seryoso kong tawag sa kanya. Tumingin naman ito nang walang kabuhay-buhay at hindi malaman nag-abalang magtakip ng katawan. Pamilyar din ang lalaking kanyang kasama. Tumasa sa sulok ng labi ko. Si Eman. All this time, ito ang ginagawa mo. Cold kong tanong sa kanya at ubod ng seryoso. She rolled her eyes to me. Nagawa niya pa kong bigyan ng ganyang reaksyon matapos sa mga kagaguhang pinagagagawa niya. Oo, at wala kang magagawa doon. Wala rin kabuhay-buhay niyang sabi. Lumingon naman sa akin si Eman at akmang lalapit. Pero agad ko siyang inundayan ng suntok at pamagsak siya sa sahig. I want to know the truth. Sigaw ko sa kanya. Tinulungan naman niya si Eman na makatayo. Nagiganti lang ako, Calvin. Ano? Bigla-bigla ka na lamang nagpakasal nun. Matapos ba akong hiwalayan? Nanggagalitin niyang sagaw sa akin at halos maglabasa na ang ugat niya sa leeg. Hindi mo pa rin ba ako maintindihan, Luna? It was an arranged marriage. Hindi ko pwedeng suwayin ang mga magulang ko. Dahil tayo, ikaw din na mapapahamak. Sinagawan ko din siya. Napatahimik naman siya at agad akong pinaghahampas sa braso. Yes, gumawa ako ng revenge. Planado ang lahat. At dahil sa tulong ng kaibigan mo, ay naging successful ang aking plano. Bumaling ako kay Eman. He really looks sorry. At ngayon wala na kayo ng asawa mo. I'm satisfied enough. Kaya wala na tayo. Umalis ka na. Pinagdiinan niya ang ginawang panggagago sa akin. Hinablot ko naman ang kanyang braso. You will pay for this, bitch. At marahas ko siyang binitawan at saka lumabas ang kanyang kondo. I can't believe it na ganito ako katanga. Bakit ang gago ko? Ginago ko si Lee. Tapos, ginagago din pala ako. Ang bilis nga naman ng karma. Tinawagan ko ang tropa at nagkita-kita kami sa isang exclusive bar at tungkol binuhos ang aking inis, galit at sama ng loob.